Ang Black Clover kinopya daw ng Naruto? Paano ito nangyari? Mga Naruto fans, tinawag ang Black Clover na Copy Clover. Naging successful lang daw ang Black Clover dahil kinopya ang Naruto. Ang Devil Union kinopya ang Sage Mode. Si Yuno ay imitation kay Sasuke. Captain Yami pinatay ang buong Yami clan. Kinopya daw ito kay Itachi na pinatay ang buong Uchiha clan. Si Asta ay gustong maging Wizard King. Kinopya si Naruto na gustong maging Hokage. Tengetsu kinopya ang Sharingan. Pero what if, sasabihin ko sa inyo na hindi kinopya ni Yuki Tabata ang masterpiece ni Masashi Kishimoto. At papatunayan ko sa inyo kung saan nga ba talaga inspired ang Black Clover at never nabanggit ni Yuki Tabata ang Naruto na pinagkukunan man lang niya ng idea para malikha ang Black Clover. In this video, pag-uusapan natin ang similarity ng Black Clover at Naruto, kung sino nga ba ang inspiration ni Tabata at Kishimoto, at ipapaliwanag ko sa inyo kung saan nga ba talaga galing ang kanilang paghahalin tulad. Sa katunayan, mapapatunayan natin dito na hindi talaga kinopya ng Black Clover ang pagiging Wizard King ni Asta at ang pagiging Hokage ni Naruto. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Yes, una nating pag-uusapan ay ang image na ito. Ang may post nito ay gustong patunayan na kinopya ng Black Clover ang Naruto. Subalit hindi na ba pwedeng umiyak dahil baka magaya ang Naruto? Napakalaking kaibahan ng dalawa dahil si Naruto ay umiiyak talaga ng todo. Subalit si Asta ay makikita nating pinipigilan niya ang kanyang emosyon upang hindi niya maipalabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Anyway, napakasimple ng eksena. Ito ay umiiyak lamang. Lahat naman pwedeng mangyari ito sa anime. Pangalawa ay ang image na ito. Gumawa ng serpent si Kishimoto at nawasak ang torso ni Madara. Same as Black Clover. Si Tabata ay gumawa ng water dragon at nawasak ang torso ni Boy Despair. Bakit kaya magkapareho? Ito ay dahil pareho silang pinagkukunan ng inspirasyon. Ang eksenang ito ay originally sa Dragon Ball Z noong nawasak ang torso ni Cell. Si Yuki Tabata ay super inspired sa art ng Dragon Ball Z at makikita naman natin sa mga elf na parang naka Super Saiyan mode. And also Kishimoto inspired din niya ang Dragon Ball Z sa paglikha ng Naruto. Explain ko mamaya kung bakit. Ang dahilan kung bakit maraming pagkakahalin tulad ng Black Clover at Naruto dahil same sila ng pinagkukunan ng inspirasyon. Subalit palala ng palala dahil sa mga Naruto fans. Dahil tingnan mo nga naman, hindi pwedeng gumawa ng malaking silhouette sa kanyang inner demon. Si Kishimoto gumawa ng wing power, hindi pwedeng gayahin ng ibang manga. Combo attack, hindi pwedeng gayahin. Si Kishimoto gumuhit ng giant monster para wasakin ng buong bansa, hindi pwedeng gayahin. Sa tingin ko mas nauna si Godzilla at King Kong. At hindi pwedeng mayroong hero na dumating para iligtas ang isang bansa. Hindi rin pwedeng magkaroon ng hair power at marami pang iba. Well, ngayon pag-uusapan natin kung sino nga ba talaga ang inspirasyon ni Tabata sa paggawa ng Black Clover o sino ang pinagkukunan niya para maisulat at maiguhit ito. Ang Dark Triad ay binubuo ng 4 na magkapatid na Socrates. At kung gusto mong maging member ng Dark Triad ng Spade Kingdom, andito na ang t-shirt natin na napakasimple subalit napakaangas. Sobrang ganda ng pagkagawa natin mga lods. In-upgrade na natin ng kulay into the highest level na makikitang sobrang tingkad ng print natin mga lods. Ayan mga lods, bagay na bagay ito sa inyo kahit anong sizes dahil pwede itong pang casual fit, pwede rin pang streetwear. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And yes, ito nga yung major inspiration ni Tabata at matagal ko na itong nababasa sa comment section. Ito nga ay ang Berserk by Kentaro Miura. Matagal lang sinasabi ni Tabata noon pa na naniniwala siyang ang Berserk ay one of the greatest manga of all time at malaki ang kanyang respeto kay Miura. Isa sa kanyang goal na gagawa siya ng parehong tema ng Berserk, ngunit gagawin niya itong shonen manga version para yung mga batang audience ay maranasan ang similar na story ng Berserk at ngayon ginuhit at isinulat niya ang Black Clover. Isa sa pinakamalaking respeto na ginawa ni Tabata nang iginuhit niya si Asta na similar sa napaka-iconic post ng Berserk.
Isa rin sa mga bagay na pinagkukunan ng Black Clover na galing talaga sa Berserk kung bakit ito kinagigiliwan ng lahat ay kung paano nila binabago ang kanilang fate dramatically. Napaka-importante ng fate sa isang story at sa Black Clover ay palagi itong hina-highlights na palagi nilang nilalabanan ng fate lalo na sa Black Bull Squad. At napaka-obvious mga lods na dito kinuha ni Tabata ang inspirasyon ng Demon Slayer Sword ng Dragon Slayer Sword ng Berserk. At noong na-awake ni Asta ang kanyang third horn laban kay Dante, ito nga ay similar sa isa sa pinaka-iconic poses ng manga noong nagkaroon si Guts ng Berserk Armor. At noong na-master ni Asta ang Devil Union, makikita talaga natin na napaka-similar ng Berserk Armor sa Devil Union form ng ating bida. At napakarami pang concept at character design sa Berserk na makikita natin sa Black Clover, kagaya ng Advent Tree of Qliphoth ng Black Clover. Ito ay kapareho sa Eclipse ng Berserk. Si Yuno naman ay napaka-similar kay Serpico. Pareho silang gumagamit ng wind magic at gumagamit siya ng blade na gawa ni Self. Same as Yuno, ganun din. Ang mga creation magic ni Yuno ay gawa ni Self. Si Sol at Charlotte naman ay clearly reference kay Farnes at Casca dahil pareho sila ng style ng pagkakaibigan. Inisip ng karamihan na ang pagiging orphan ni Asta at pag-join ng isang team ay ginaya ito sa Naruto. Subalit ang totoo, ang story na ito ay originally sa Berserk. Ito ay inspirasyon kay Guts. Siya ay ipinanganak na isang ulila at sa huli sumali sa Band of the Hawk. At ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang major biggest inspiration ni Yuki Tabata sa paggawa ng Black Clover. Ito nga ay ang Bleach. Naniniwala akong mas maraming paghahalintulad ang Bleach sa Black Clover kaysa sa Berserk. Ang Bleach ay isa sa pinakasikat na anime at makikita mo talagang dito kinuha ni Tabata dahil ipinahatid talaga niya ang pasasalamat niya sa author ng Bleach dahil siya ang naging inspirasyon nito sa paggawa ng manga, especially sa art style. At pinatunayan niya talaga ito nang dinrawing ni Tabata si Kenpachi to celebrate the anniversary of Bleach. Kung isa ka sa mga fan ng Bleach, malalaman mo talagang si Lucius Socrates inspired by Aizen. Si Aizen ay captain ng 5th Division na pineke ang pagkamatay upang magkaroon ng malaking laban at isa lang pala ito sa kanyang mga plano. Si Julius Novachrono ay isang Wizard King. Before, isa din siyang captain at piniki din niya ang kanyang pagkamatay dahil ito ay nakaplano na pala sa kanyang inner soul na si Lucius Socrates. Isa sa mga bagay na napakasimilar ng Black Clover at Bleach ay ang ranking ng kanilang Demon at Hollow. Pareho silang mayroong 4 na ranking. Ang low rank Demon ay katumbas ng isang basic type of Hollow na parang isang Beast type Hollow, same as Black Clover na parang isang Beast type Demon. Ang pangalawa ay ang mga Gillian na similar sa mga middle rank Demon dahil mukha itong kalahating tao at Beast type monster. Pangatlo ay ang mga Ajuchas na napaka-similar din sa high-rank devils na mas malakas talaga at mayroong unique na magic at mas mukhang tao kaysa sa middle-rank devil. At ang pang-apat na makukonsider natin na maihahalin tulad sa isang Supreme Devil ay ang Vastalorde, ang pinakamalakas na Hollow sa lahat, ang pinakamukhang tao sa lahat ng mga Hollow, same as Supreme Devil ng Black Clover. Pati na rin sa mga Paladin at Espada, napaka-similar ng dalawa at both Lucius and Aizen seems very parallel. Hindi maitatangging si Yuki Tabata ay marami siyang pinagkukunan ng idea galing sa Bleach at gumawa ng sarili niyang gawa. At meron ding mga karakter na pinagkukunan niya ng idea like Byakuya at Rukia dahil pareho silang novel house ng Soul Society at maihahalin tulad natin ang dalawang ito kay Nozel Selva at Noel Selva. Si Byakuya, isa sa mga captain ng Soul Society at older brother ni Rukia na nalilink kay Ichigo, same as Nozel Selva na isa sa mga captain ng Clover Kingdom. Older brother din ni Nozel Selva na palaging nalilink kay Asta. At kahit sa kanilang mga pag-uugali at forma ay parehong-pareho lang talaga mga lods. At pati na rin kay Asta at Ichigo ay marami din silang mga similarities. Kagaya lamang ng pag-level up ng kanilang mga forms, Demon form ni Asta at Hollow form ni Ichigo. Si Asta ay mayroon ding parehong poses katulad ni Ichigo at kahit sa mga fight style nito ay pareho din. Si Ichigo ay mayroong Getsuga Tensho at si Asta naman ay mayroong Infinity Slash. Subalit ang pagkakapareho talaga ng dalawa ay nagsimula ang mga ito na walang kapangyarihan.
Si Ichigo ay isa lamang normal na tao at naging substitute Soul Reaper. Si Asta naman walang magic, ngunit nagkaroon ng anti-magic at naging Magic Knight. At marami pang pagkakapareho ang Black Clover at Bleach na masasabi talaga natin na naging inspirasyon ni Yuki Tabata ang Bleach sa paglikha ng Black Clover. Ang pangatlong inspirasyon ni Yuki Tabata ay ang Norse mythology. Napaka-obvious, ang advent of Lipot ay galing sa Norse mythology. Minsan nakikita natin yan sa ibang anime dahil same din sila ng inspirasyon. Like Dr. Stone, nakita natin na similar ang image ng advent of Lipot sa Black Clover. Hindi dahil sa ginaya niya ang ibang anime, kundi pareho silang pinagkukunan ng idea. Isa sa mga major part ng Norse mythology ang naging inspirasyon ni Yuki Tabata ay ang magic ni Captain Vengeance, ang World 3 magic. Well, napaka-obvious kung ano talaga ang magic ni William Vengeance. Ito ay ang Yggdrasil, ang World 3 ng Norse mythology, at hindi ang wood release ng unang Hokage. Isa pang magic na nanggaling sa Norse mythology ay ang Twilight Valhalla ni Captain Real. Dahil during Twilight time, doon sa Valhalla, ang lahat ng warrior ni Odin ay lumalakas at hindi namamatay, which is exactly kung ano ang effect ng magic spell ni Captain Real at makikitang literal na nandoon si Odin sa kanyang magic spell. Well, ngayon, explain natin kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga Naruto fans. Ito nga yung pagiging Wizard King ni Asta at ang pagiging Hokage ni Naruto at ang kanilang inner demon. Ang dalawang anime ay parehong shonen. Ibig sabihin, nagsimula sila sa isang batang lalaki na makikita nating lumalaki na mayroong malaking pangarap sa buhay. Yan talaga ang aim ng isang shonen manga. Dahil madali itong makakuha ng simpatya sa mga audience lalo na sa edad 14 to 20 years old. At ang dalawang anime ay parehong inspirasyon ang Dragon Ball Z. As I mentioned kanina na may similarities yung Dragon Ball Z at Black Clover, lalo na sa mga elf na parang naka-Super Saiyan mode. At Naruto naman ay marami din itong mga similarity like posing ni Goku, damit color orange, kulay ng buhok, style ng mga mata at iba pa. At si Goku ay mayroon ding inner demon sa loob ng kanyang katawan, katulad ng pagiging unggoy na hindi niya nakokontrol kung kaya napatay niya si Grandpa Gohan. Yuno versus Sasuke naman, si Yuno ay reference ni Serpico at Ishida. Nabanggit ni Kishimoto na nakuha niya ang karakter ni Sasuke kay Vincent. At yung third eye naman ng Black Clover ay galing din yun sa Ghost Fighter kay Vincent. What if may third eye si Sasuke? Gaya na naman. Well, let's proceed to Sharingan and Tengetsu. Napakalayo ng pinagkaiba ng Sharingan at Tengetsu mga lods. Ang Sharingan using Tomo at Tengetsu using Makadama. Ang Tengetsu ay galing sa mythology, hindi galing sa Naruto. Actually, mas appropriate pa nga yung Tengetsu dahil pareho talaga yung kahulugan ng Tengetsu sa power ng shogun na si Ryudo Ryuya. Tengetsu is Tengen Jutsu, means telling fortune method. Ito ay base sa yin and yang and 5 elements. Habang ang Tomo naman, it's represent as a pattern. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Yun lang, salamat! Ang Dark Triad ay binubuo ng 4 na magkapatid na Socrates. At kung gusto mong maging member ng Dark Triad ng Spade Kingdom, andito na ang t-shirt natin na napakasimple subalit napakaangas. Sobrang ganda ng pagkagawa natin mga lods. In-upgrade na natin ang kulay into the highest level na makikitang sobrang tingkad ng print natin mga lods. Ayan mga lods, bagay na bagay ito sa inyo kahit anong sizes dahil pwede itong pang casual fit, pwede rin pang streetwear. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop.